Welcome back ulit mga bossing sa channel natin. Habang tumatagal lalong gumaganda ang mga labanan dito sa Global Freeze. Kaya bago tayo mag-umpisa nais ko sana na ang mga hindi pa nakaka-subscribe ay mag-subscribe dahil malaking tulong ito sa paglago ng ating munting channel. Maraming salamat mga bossing. The Only Hope. Bagamat alam niyang napakalakas ni Liang Yu, kailan pa nakipagsapalaran si Zhang Yi. Sa ganitong uri ng wheel and wheel battle, natural na kailangan munang tuklasin ng cannon fodder ang kalsada at subukan ang mga detalye ng kalaban. Tumango si Solang Jiji. Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid, iyon ay si Kyongda, ang commander ng private guard. Mauna ka na. Nag-aral din at alam ni Kyongda ang kwento ng karera ng kabayo ni Tianji. Open in Google Translate. Feedback. Google Translate. Gayunpaman, ang mga anak na lalaki at babae ng Snowy Plateau ay pawang duguan. Kailan pa siya natakot sa kamatayan? Binigyan din ni Paji Jesang ng matalim na tingin si Kyongda. Kung hindi mo kayang talunin, aminin mo ang pagkatalo. Huwag kang kumapit. Seryosong paalala ni Paji Jesang. Ang ganitong uri ng labanan sa gulong ay napakalupit. Noong nakaraan sa rehiyon ng Niebe, madalas na nakikipaglaban ang mga pamilya sa gayong mga tunggalian upang makipagkumpetensya para sa pastulan at mga mapagkukunan ng tubig. Bagaman hanggat inaamin mo ang iyong pagkatalo, kadalasan ay hindi ka papatayin ng kabilang partido. Ngunit ang mga lalaking ito sa rehiyon ng Niebe ay nahihiya na aminin ang pagkatalo sa larangan ng digmaan at mas gugustuhin nilang mamatay sa labanan kaysa sumuko. Ngunit ngayon, ang Kyongda ay isa na rin sa mahalagang puwersang panlaban ng pamilya Podge. Mas gugustuhin niyang mabigo si Kyongda kaysa mamatay sa labanan. Saglit na nag-alinlangan si Kyongda, pagkatapos ay tumango at sinabi sa mahinang boses, "Guro, alam ko." Iniwan ng magkabilang panig ang kanilang mga sundalo, nag-iwan ng malaking larangan ng digmaan para sa mga sundalo sa malaking snowfield sa harap ng Nahamu City. Ang dalawang panig ay nagkaharap sa kabila ng snowfield, at si Kyongda ang nanguna sa larangan ng digmaan. Lumakad siya ng may labis na kilos, at pagkatapos ay hinubad ang kanyang robe, na nagpapakita ng kanyang malalakas na kalamnan. Bilang isang pinahusay na dayuhan, hindi siya sanay na gamitin ang manipis na uniforme ng labanan upang protektahan ang kanyang katawan. "Tara, halika, sino ang pinadala mo? Halika at mamatay ka dali. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang aking biyenan." Malakas na sigaw ni Kyongda na walang takot sa kanyang mukha, ngunit isang nakabubusog na tawa. Nang makita ito, ang mga mata ni Deji ay nahulog kay Lamin Odop at Xia Zagyatso. Open in Google Translate. Para sa kompetisyong ito, bawat isa sa ating tatlong pamilya ay magpapadala ng isang tao. Huwag mong itago ang iyong mga sikreto. Ipadala ang lahat ng makapangyarihang estranghero na mayroon ka. Sina Lamin Odop at Xia Zagyatso ay sakay din ng tigre sa oras na ito. Sa isang 3-on-3 wheel battle, ang mga ipinadala ay mahihirapang mabuhay. Sa pagtatapos ng laban, normal lang na 5 tao ang mamatay at 1 tao ang mabubuhay. Kahit na sa pinakamasamang panahon, lahat ng 6 na tao ay namatay. Ayaw nilang hayaan ang kanilang mga dayuhan na lumahok sa labanan, ngunit dumating na sila. Kung hindi nila pinalabas ang mga tao, walang paraan para masiyahan si DJ. Hindi nila kayang tiisin ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa Sangjia Temple at sa pamilyang Yashelangtai. Namutla ang mukha ni Lamin Aozu at nag-aatubili siyang nagsabi, "Hayaan mo muna tayong maglaban ang mga mandirigma ng pamilya Lamin. Dahil ito ay isang labanan ng gulong, dapat iwanan ng magkabilang panig ang pinakamalakas na tao sa dulo." Kaya't ang pagpapaalam sa kanyang mga tauhan na kumuha ng unang pagbaril ay may pinakamataas na posibilidad na manalo. Sa unang laro, ang dalawang panig ay karaniwang hindi magpapadala ng kanilang pinakamakapangyarihang mga tao, at magkakaroon sila ng ideya na subukan ang mga detalye ng bawat isa. Humingi ng away si Lamin Ozhu, ngunit wala ni Deji o Xia Zagyatso ang anumang pagtutol. Pumunta siya sa likod at tinawag ang isa sa kanyang kanang kamay. "Jele, halika dito." Isang matipunong lalaki na may 2 pigtails ang lumapit kay Ramin Oju at yumuko. "Master, gusto mo bang lumaban ako?" Ang kanyang balat ay maitim at putik-putok, at hindi siya mukhang isang marangal na tao, ngunit sa halip ay isang pastol na makikita sa lahat ng dako sa nalalatagan ng Niebe. Totoong hindi miyembro ng pamilya Lamin si Gula. Wala siyang apelyido. Ang apelyido ay isang bagay na tanging mga maharlika sa Snowy Plateau ang kwalipikadong magkaroon.
Tiningnan ni Lamin Auzhu ang kanyang tapat na subordinate, ang pastol na ito na may natural na supernatural na kapangyarihan na nanalo ng sunod-sunod na laban para sa pamilya Lamin. Maging ang mapagmataas na babaeng ito ay tumingin sa kanya na may bakas ng pagkabalisa. Ang labanan sa gula ay halos tiyak na magtatapos sa kamatayan. Dahil nanonood ng laban si Deji, hindi niya maaaring hayaang aminin ni Gule ang pagkatalo. Iyon ay isang kahihiyan para sa buong pamilya Lamin at hindi ito papayagan ni Deji. Kung mamamatay lang siya ay magkakaroon ng malaking pabor ang pamilya Yashelangtai sa pamilya Lamin. Iniunat niya ang kanyang palad, ang kanyang maputlang kanang kamay ay kasing manipis ng kuko ng manok at ang kanyang palad ay bumagsak sa ulo. Jelle, labanan mo ng mabuti ang laban na ito at huwag mong italo ang mukha ng pamilya Lamin. Kapag nanalo ka, mula ngayon, mapahihintulutan kitang opisyal na maging miyembro ng pamilya Lamin. Kahit mamatay ka sa labanan, makukuha rin ito ng iyong anak. Ang marangal na apelyido ng Ramin. Puno ng pananabik ang mga mata ni Jesang. Pinakamalaking hiling niya sa buhay na mabigyan ng apelyido at maging isa sa mga pinakakilalang apelyido sa Snowy Plateau. Sinusunod ko ang iyong utos, aking Panginoon. Tumayo si Jelle at nagtaas siya ng bewang. Halos doble ang taas ng katawan niya kaysa kay Lamin Oju. Ang lalaki, na mahigit 2 metro ang taas at mukhang brown na oso, ay lumakad sa pormasyon ng militar at nagtungo sa larangan ng digmaan. Malamig na nagkatinginan si Kyongda at Jesang mula sa layong 200 metro. Ang ibang tao sa kanyang mga mata ay kasing liit ng langgam, ngunit parehong naglabas ng malahiganteng aura. Ito ay isang uri ng momentum na walang kinalaman sa lakas at walang takot sa kamatayan, ang momentum na pag-aari ng isang mandirigma. Hinigpitan ni Kyongda ang ngiti sa kanyang mga labi, at naging seryoso ang kanyang mukha. Kahit pinayagan siya ni Pajijesang na sumuko, alam niyang hindi niya yon gagawin. Ang pagsuko sa harap ng pagbuo ng militar ng West Family ay isang kahihiyan sa buong talampas na natatakpan ng niebe. Iyon ay isang bagay na mas mahirap tanggapin kaysa kamatayan. Ngunit dahil ikaw ay mamamatay, pagkatapos ay mamatay ng marangal at masiglang ihagis ang iyong mainit na dugo sa larangan ng digmaan. Sina Zhang Yi, Liang Yu at iba pa ay nasa likuran, nakatingin sa labanan ng hindi kumukurap. Si Zhang Yi ay hindi mayabang. Ang kanyang supernatural na antas ng kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa mga taong ito, ngunit ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay maaaring hindi pareho. Watching a battle between strong men is an excellent learning opportunity. Lian Yu was watching more intently, because soon she would be on stage to participate in the battle, so she had to remember the abilities of each opponent. Kyongda and Gula both used their powers immediately. The angry-eyed King Kong. 8-armed King Kong. It seems that these tantric believers like to use the name King Kong. After all, they dare not get involved in the code names of Buddha and Bodhisattva. Kyongda transformed into Dark Jan, with angry eyes and a body like 100 refined black iron. And after Gula's already huge body grew little bigger, 6 more thick arms grew from his side. On the Lamin family side, strangers immediately threw weapons at him. Mabilis na iniunat ni Jeller ang kanyang kamay upang saluhin ang pesto na nananakop ng demonyo, patpat na vajra, bilog na nananakop ng demonyo, at espadang sumusugpo sa demonyo, na 8 sa mga ito ay nasa kanyang mga kamay. At iisa lang ang sandata ni Kyongda, ang malabakal niyang katawan. Pagkatapos ng pagbabago, ang 2 lalaki ay nagpakawala ng malakas na dagundong, at pagkatapos ay dinurog ng 2 higante ang yelo at niebe na lupa sa ilalim ng kanilang mga paa at agad na sumugod sa isa't isa. Ah! Ah! Ang dagundong ay marilag, tulad ng isang baliw, na may mapagpasyang kalooban na mamatay at isang kahanga-hangang espiritu ng pakikipaglaban. 2 sirang landas ng yelo at niebe ang naiwan sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang kalangitan ay napuno ng yelo at niebe na tumataas sa langit sa likuran nila. Makalipas ang ilang segundo, matindi ang banggaan ng 2 vajra. Sina Kyongda at Jelu ay parehong pinahusay na suntukan alien. Marahil ito ay may kinalaman sa mga katutubong kaugalian ng Snowy Plateau. Ang kanilang mga lalaki ay mas interesado sa malapit na labanan. Nagbanggaan ang 2 tao at sa isang iglap nagsimulang mag-away ng baliw. Ang marahas na tunog ay parang kulog, na nagpasindak sa lahat ng nanonood sa labanan na libu-libong metro ang layo.
Ang 8 armadong Vajra na nagkatawang tao ni Jelle ay sinamantala ang kalamangan ng pagkakaroon ng maraming mga kamay at inatake ang mga vitals ni Kyongda ng baliw. Ngunit sa harap ng mga pag-ataking ito, ginamit ni Jonda ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban upang maiwasan ang mga pag-atake sa mga mahahalagang puntos. Ang kanyang balat ay parang metal na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan sa pagtatanggol. Hanggat hindi siya tinamaan sa vital part, minor injuries lang ang ibang lugar kung saan nabasag ang balat at dumudugo. Angry si King Kong ay nasa kanyang pinakamakapangyarihan kapag siya ay labis na nagagalit. At ang pagdurugo ay nagpalala ng mga pag-atake ni Kyongda. Ang maitim na braso ay parang 2 haliging bakal, at ang mga kamao ay parang tansong martilyo na nakatutok sa ulo ni Jelle at pinasabog ito. Sa isang suntok, kahit ang hangin ay naglabas ng sonic boom. Agad na inilagay ni Gula ang 2 braso sa harap ng kanyang ulo, habang ang 6 na braso ay patuloy pa ring umaatake. Boom! 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 May mga dumadagundong na tunog sa larangan ng digmaan. Ang kanilang mga katawan ay napakalaki, ngunit ang kanilang mga paggalaw ay hindi mukhang mabagal, ngunit napakaliksi. Maging si Zhang Yi ay kinailangan pang gamitin ang kanyang space acceleration capabilities para pahusayin ang kanyang motion capture capabilities bago niya makita ang kanilang mga galaw. Nang malinaw niyang makita ang labanan sa pagitan ng 2 taong ito, hindi napigilan ni Zhang Yi na huminga. Sa simula pa lang, hindi na nagpapigil ang dalawa at tuluyan na silang lumalaban para sa kanilang buhay. Ang sandata ni Gula ay tumama ng malakas sa katawan ni Kyongda. Ngunit ang mga mata ni Kyongda ay namumula at iniwasan lamang niya ang mahahalagang pag-atake. Ang kanyang mga kamao ay parang 2 tansong martilyo, nakatutok sa ulo at dibdib ni Jelle. Ang larangan ng digmaan ay napuno ng tunog ng mga kamao na nagsasalpukan, at ang mga dagundong mula sa mga bibig ng 2 lalaki ay naging dahilan upang mamutla ang maraming pribadong sundalo. Ang mga pinuno ng angkan ng magkabilang panig ay tumingin sa gitna ng larangan ng digmaan na may taimtim na mga ekspresyon, na nanalangin sa kanilang mga puso na ang kanilang mga mandirigma ay mabilis na patayin ang kanilang mga kalaban. Matapos panoorin ito ng ilang sandali, naramdaman ni Zhang Yi na may pero ang iba ay may 8 kamay, at 2 lang siya, ibig sabihin, ang mga atake niya ay laging haharangin ng kalaban. Ngunit mahirap para sa kanya na tanggapin ang atake ng kalaban. Napakatalino ng lalaking yon. Bahagyang komento ni Zhang Yi. Sumulyap si Liang Yu kay Zhang Yi at sinabing medyo matalino lang. Oh! Si Zhang Yi ay sumulyap sa kanya nang may pagtataka. Sinabi ni Liang Yu, bakit ang mga tao ay ipinanganak na may 2 braso? Hindi ba kung mas maraming armas, mas madali itong magtrabaho? Hindi lamang mga tao, kundi pati na rin ang mga leon, tigre, elk, at mga kabayo ay lahat ay may mga paa sa kanluran. Hindi naman sa mas maraming limbs ang mas mabuti. Binigyan tayo ng Diyos ng western limb dahil ito ang pinaka-harmonious ratio. Nang marinig ito, maingat na pinagmasdan ni Zhang Yi ang estilo ng pakikipaglaban ni Jesang at nalaman niyang hindi siya coordinated nang kumilos siya. Sa 8 braso, imposibleng gamitin ang lahat ng lakas, at bubuo sila ng pasanin sa isa't isa at ikalat ang kapangyarihan. Bahagyang umiti si Zhang Yi, medyo matalino talaga. Ngunit hindi nagtagal, inalis niya ang kanyang ngiti at sinabing, ngunit ang kaunting katalinuhan ay lubhang kapakipakinabang din. Mas naunawaan ni Kelsang ang kanyang mga kakayahan kaysa sa iba, at natural na alam na imposible para sa lahat ng 8 armas na gamitin ang kanilang buong kapangyarihan. Sa makatuwid, ang kanyang pangunahin at pangalawang koordinasyon ay napakahusay. Ang kanyang 2 katutubong braso ay ginamit upang makipagbuno kay Kyongda at makatiis sa walang habas na pambobomba ni Kyongda. Ang iba pang mga braso ay tumutusok sa ilalim, nag-iwan ng mga sugat sa katawan ni Kyongda. Ang katawan ni Jonda ay kasing lakas ng bakal, ngunit hindi ito walang mga kahinaan. Ang lokasyon kung saan itinuon ni Jesang ang kanyang pag-atake ay ang kanyang ibabang bahagi ng katawa. Ito ay maaaring mukhang kasuklam-suklam, ngunit sa aktwal na labanan, hanggat maaari itong pumatay ng kalaban, walang magagawa. Kahit sa mga martial arts moves na itinuro ni Liang Yu kay Zhang Yi, marami sa mga killer moves ang umaatake sa lower 3 lane. Parang masamang sabihin, ngunit napakadaling gamitin. Biglang naging pangit ang mukha ni Kyongda. Bilang isang tao, ang lugar na iyon ay talagang ang pinakamahina. Kung siya ay inaatake,
kahit na ang kalaban ay hindi gumamit ng maraming puwersa, maaari itong agad na mawala ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Asho! Galit na nagmura si Kyongda, agad na sinipa ang kanyang mga paa sa lupa, at tumalon pabalik upang subukang ilayo ang sarili kay Jesang. Gayunpaman, hindi payag si Jesang na bigyan ng pagkakataon si Kyongda. Mabilis niya itong hinabol at hinampas ng ulo gamit ang 8 armas sa kamay. May mga pagsabog sa hangin, at tumingin si Liang Yu at umiling. Naunawaan ni Zhang Yi na sa mata ng martial arts master na ito, walang kasanayan sa labanan sa pagitan ng 2 taong ito. Umasa lang sila sa brute force at ilang paraan ng pakikipaglaban na natutunan nila sa maikling panahon. Ito ay mas mababa kaysa kay Liang Yu, na nakatanggap ng sistematikong pagsasanay, at kahit na mas mababa kaysa kay Zhang Yi, na personal niyang sinanay. Ang labanan sa pagitan ng mga pinahusay na dayuhan ay malupit, ngunit puno rin ng simbuyo ng damdamin. Hindi nagtagal, parehong natatakpan ng mga sugat ang 2 lalaki. Ang katawan ni Kyongda ay natatakpan ng mga sugat na iniwan ng mga sandata ni Kelsang, ang ilan ay malalim at ang iba ay mababaw. Nag-init ang mga sugat at umaagos ang dugo pababa. Sa tuwing siya ay nasugatan, ang pulang ilaw sa kanyang mga mata ay lumalakas. Pero hindi rin maganda ang pakiramdam ni Jesang. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ng kay Kyongda. Sinuntok siya ni Kyongda ng malakas sa ulo. Duguan ang kaliwang kalahati ng kanyang mukha, at halos wala siyang makita sa kanyang mga mata. Ang kanyang dibdib ay natamaan din ng malakas, at ang bukol ay makikita sa mata ng 1 o 2 sentimetro. Madugo at malupit ang labanan. Ang mga alien na pinalakas din ay napakalakas sa parehong lakas at depensa, kaya mahirap para sa kanila na mamatay. Isang matinding labanan ang tumagal ng 12-12 minuto. Ang katawan ni Kyongda ay napuno ng dugo, at may 2 putol na espada na dumikit sa kanyang katawan. At hindi mas maganda si Jesang. Umubo siya ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, na umagos sa kanyang mahabang balbas at nabasa ang kanyang damit. Nang makita ang eksenang ito, ipinikit ni Paji Jesang ang kanyang mga mata at tahimik na ginulong ang mga pulang sandalwood na butil. Si Lamin Aozu sa kabilang panig ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mukha ay tila medyo namutla. Kung magpapatuloy ang laban, pareho silang mamamatay. Pero ngayon, walang makakapigil. Kung sino man ang tumawag ng stop ay katumbas ng pag-amin ng pagkatalo. Tumingin si Zhang Yi sa napakadugong labanan, humalukip-kip, at bahagyang lumingon kay Paji Jesang na nagdadasal na nakapikit. Hindi na tayo makakalaban. Kung patuloy tayong lalaban, mamamatay tayo. Ano ang mangyayari kung sumigaw ka na huminto? Pagkarinig nito, iminulat ni Paji Jesang ang kanyang mga mata at mabilis na nagsabi, hindi. Kung titigil ka, mapapahiya ang mukha ng aking pamilya, Paji. Hindi tatanggapin ni Kyongda ang kahihiyan ng kabiguan. Naiinip na sinabi ni Zhang Yi, maapektuhan ba nito ang resulta ng buong labanan? Sandaling natigilan si Paji Jesang. Noon lamang niya napagtanto na parehong sina Kyongda at Gula ay malubhang nasugatan sa oras na ito. Kahit sino ang matalo o manalo, ang susunod na tao ay mamamatay sa susunod na laban. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang labanan sa gulong. Kaya't aminin man nila ang pagkatalo sa pagkakataong ito, mukhang wala itong gaanong epekto sa buong laban. Ngunit kung tayo ay huminto at ang kalaban ay hahayaan ang naghihingalong lalaki na magpatuloy sa pakikipaglaban, at kung siya ay lalaban hanggang mamatay at nasaktan ang isa sa ating mga tao, hindi ba tayo magdaranas ng malaking kawalan? Nagngangalit si Paji Jesang at may pag-aatubili na sinabi.